Bumabiyahe ng 1 oras si Hyacinth Alialan o kilala sa pangalang Chick Chick sa kabilang barangay para lamang bumili ng yelo para sa kanyang munting tindahan. Gapalit may kining ice para lang mabugnaw among soft drinks. Kaya og dili man gud siya mabugnaw, dili jud ko mapalitan. Kaya mamili man jud sila bugnaw, huminang benta. Nagtsatsaga naman sa ilaw mula sa portable solar sina Ramil Batyagan at ang kanyang pamilya. At para kumita man lang ng kaunti sa pagmemekaniko, ay gumagamit sila ng degasulinang generator para sa kanyang maliit na talyer. Pero sa mahal ng krudo ngayon, tila suntok daw ito sa buwan. Nakalisod lang sa generator, sir, kay inig ka gabi eh. Di man malikayan nga na mo agi. Magpaayo, sir, mga banda, mga alas 9 sa gabi niya, top hour na, sir. Magdisturbo po kayo sa silingan, kaya musinggit na itong generator, mag-welding, grinder, yung saba po kayo sa palibot. Nangangapa naman sa dilim ang teacher na si Mary Jane dahil sa kawalan ng kuryente. Nung dumating ako dito, napakahirap dahil ang ginagamit naming pang-ilaw sa tuwing gabi, yung lampara, kailangan alas 6 nakakain na, alas 7 tulog ka na dahil madilim. Yun ang struggle na walang ilaw. Mahirap. Para kina Chick Chick, Ramil at teacher Mary Jane, pasakit sa kanila ang kawalan ng elektrisidad. Hindi na kasi naaabot ng kuryente ang malayong baryo ng Paquibato District, Davao City kung saan sila nakatira. Ayon kay Chick Chick, mahirap ang kabuhayan sa kanilang lugar dahil sa walang kuryente. Kulang na kulang ang oportunidad, hindi na nakakapagtapos sa pag-aaral ang ilang mga kabataan at nauuwi na lang sa maagang pag-aasawa tulad niya. Kaya yung unta, makahuman kong eskwela kaya para mas dali good siya og kuan kaning, di ba mas dali man tag opportunity pag nahuman tag eskwela ana-ana. Nya, unta kaning wala lagi nagsayang tag ninyo ana-ana. Nya, saon man niya. Nasayo man jud siya menu mo to nga. Bisag unsa kaalisod, laban lang gyapon. Kaya naman para matulungan ang kanyang binuong pamilya, nagtayo ng maliit na sari-sari store si Chick Chick. Pero kahit na gusto niyang madagdagan ang kanyang paninda, ay nasisira lamang daw ito dahil wala siyang maayos na imbakan. Pananglitan atong nagtinda mig barbecue, mas dili ko kapalit og binulto og kay madaot man og wala siya ref. So ang mapalit nako tag 2 lang ka kilo ana lang para pang karon lang jud nga gabi eh. Nya pagka ugma na pod og nanapod ko halin balik na pod mapula kay para mapalit na pod mi. Kay dili on mi ka imbak, di man mi ka kuan og pagkaon ay kining mga tiil ulo tinae kay madaot man siya. Tulad ni Chick Chick, ganun din ang sentimiento ni Ramil. Nais niya sanang madagdagan ang kanyang mga gamit sa talyer, ngunit dahil sa ito ay mahal at gagamit ng kuryente, nag-aalinlangan siya. Na may generator, sir, nga pwede siya sa welding machine. Pero katong mga mahalon po lagi, mga 16,000. Sa isa ka adlaw, hurot ko og 6 ka litro, sir, gasolina. So gasto kay siya, sir. Tinuturing na basic necessity ang pagkakaroon ng kuryente. Ang serbisyong ito ay hindi lang nagbibigay liwanag sa ating mga tahanan, ito rin ay nagbubukas ng mas maraming oportunidad para sa hanap buhay, pag-unlad at mas maayos na kinabukasan. Kaya naman nakipagtulungan ang isa sa pinakamalaking power distribution company ng Davao City sa lokal na pamahalaan para maabot ang mga liblib na lugar at mabigyan ng maaasahang serbisyo ng kuryente. Ang Davao Light ay isang subsidiary ng Aboitiz Power Corporation na ang layunin ay maghatid ng matatag, abot-kaya at maaasahan na serbisyo. Sir, tell us more about the SEP, your Sitio Electrification Program. Okay, so the Sitio Electrification Program is a mandate from the Department of Energy to energize the far-flung barangays. No? Here in Davao Light, I'm very proud to say that at barangay level, we are 100%, meaning all of the barangays are already energized. At Sitio level, we're about 92%.
And that's really because some of the sitios are still inaccessible. And you know, sitios are born every now and then, so it's kind of a moving target also, right? But you know, the goal really is to reach these far-flung barangays and be able to energize the communities there. It's our mission to provide safe, reliable electric service to our customers and to the business in the communities that we operate. Mula 2018, mahigit 200 sityo na ang na-energize ng Davao Light. Sa aming pagbabalik, ano-anong mga oportunidad ang nag-iintay sa Paquibato District matapos makabitan ng kuryente?